Nabigo ka na ba? Alam mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok at kabiguan. Pero ang tanong, paano tayo mag-bounce back? Una, mahalaga ang pagtanggap. Tanggapin mo na nagkamali ka o hindi mo naabot ang inaasahan. Hindi ito katapusan ng mundo. Sa halip, ito ay pagkakataon para matuto. Isipin mo ang mga aral na makukuha mo mula sa karanasang iyon. Ano ang mga bagay na maaari mong gawin ng mas mabuti sa susunod? Pangalawa, huwag kalimutang magpahinga. Kapag nabigo tayo, madalas tayong nagiging sobrang kritikal sa sarili. Bigyan mo ang sarili mo ng oras para mag-recharge. Maglaan ng ilang araw para sa sarili mo. Magbasa, maglakad-lakad, o kahit anong makakapagpasaya sa iyo. Ang pahinga ay mahalaga para makabawi at makapag-isip ng mas malinaw. Pangatlo, balikan ang iyong mga layunin. Minsan, ang kabiguan ay nagiging dahilan para mawalan tayo ng direksyon. Balikan ang mga pangarap mo at tanungin ang sarili kung bakit mo ito sinimulan. Ang pag-alala sa iyong bakit ay makakatulong para muling magbigay ng inspirasyon sa iyo. Susunod, maghahanap ng suporta. Huwag mag-atubiling lumapit sa mga kaibigan o pamilya. Ang kanilang mga opinyon at karanasan ay makakatulong sa iyo. Minsan, ang simpleng pakikipag-usap ay nagiging daan para makahanap ng solusyon sa mga problema. At syempre, huwag kalimutang magpakatatag. Ang bawat kabiguan ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Isipin mo ang mga tao na naging matagumpay sa kanilang larangan. Karamihan sa kanila ay dumaan sa maraming kabiguan bago nila naabot ang kanilang mga pangarap. Ang mahalaga ay hindi ka sumusuko. Sa huli, ang pag-bounce back ay hindi madali pero posible. Ang bawat hakbang na gagawin mo ay isang patunay na kaya mong bumangon muli. Kaya, sa susunod na makakaranas ka ng kabiguan, alalahanin mo ang mga hakbang na ito. Tanggapin, magpahinga, balikan ang layunin, humingi ng suporta, at higit sa lahat, magpakatatag. Ang buhay ay puno ng mga pagkakataon, at ikaw ay may kakayahang makabangon at lumaban muli.